Sa ikapitong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at habang dumadagdag ang mga testigo, mas nagiging sentro ng labanan ang kredibilidad at bigat ng kanilang mga testimonya. Kabilang sa mga pinakahuling naging mahalagang testigo, si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, na ayon sa prosekusyon ay nagbigay ng direktang testimonya tungkol sa paglipat ng 125 million na confidential funds. Tinawag naman ito ng House Prosecutor na si Terry Ridon na isang smoking gun. Nang tanungin namin ng taong bayan, kumbinsido ka na ba na may nagawang impeachable offense ang opisina ng Vice Presidente at this point? Ang sabi nila? Kung sinabi nila na ginamit yung confidential funds para sa Christmas party, sa tingin ko hindi naman yun sakop ng governmental functions na dapat paggamitan ng confidential funds. At kung Christmas party man yung pinaggamitan, bakit kailangan pa confidential yung funds na ginamit? So far, may kita natin na malakas nga talaga itong mga cases laban sa kanya. Since impeachment is a quasi-political, quasi-judicial process, there's quite no standard of proof that is being afforded. It's all in the whims of the senator judges. They disbursed it not to Acosta but to another person. So that in itself is already misuse of the confidential funds. And further, like what the other people would have said, if we look at how it was used, it's really improper if it's going to be used in other instances. The use of the confidential funds must still be aligned with the duties or the mandates of the Office of the Vice President. And if mapatunayan man na those funds were used outside those mandates, then it is an impeachable offense. Ang tanong, talaga bang proven na beyond reasonable doubt yung lumabas na ebidensya so far about the misuse of the confidential funds? Tapos, may mga nagsasabi nga, kailangan ba talagang beyond reasonable doubt yung pamantayan? Oo, sa panghuhusga. Diba? Pero hindi, kasi kung tatanungin natin ang mga sarili natin, sabi mo, hindi naman tayo senador, di ba? Kung tatanungin lang natin ang mga sarili natin, dapat na-impeach na yan kung sa korte yan eh. Alam mo yung ganon. Doon pa lang sa grave threats. Oo. Pero sapat na nga ba talaga? Kasi importante din para sa mga utak ng mga senador kung paano mag-isip ang tao. Hindi ba? Okay, makakasama po natin ngayon via Zoom, Attorney Tranquil Salvador. Sir, tranquil ba? Tranquil or tranquil? Well, siyempre, mga kaibigan ko, tranquil. Yung mga English teacher ko, tranquil. Ayun. Okay. Si Attorney Tranquil Salvador III para talakayan ng impeachment trial evidences. Magandang araw po. And welcome back to Memo. Opo. Magandang umaga, Corina. Magandang umaga, Willard. So, as a lawyer, sabi nga po, quasi-judicial, quasi-political. Pero pag-usapan na lang po natin ang ebidensya. So far, are you convinced that she is guilty of one of those impeachable offenses? Pag-usapan muna natin kasi ang pinag-uusapan na natin ay guilty at kanina nakita ko bago kayo magsimula, pinag-usapan ninyo ang pamantayan. At narinig ko na pinag-usapan nyo rin ay proof beyond reasonable doubt. Okay, liwanagin po natin ng kaunti. Yung proof beyond reasonable doubt ay standard or pamantayan sa isang criminal case. Yan po ang pinakamataas na pamantayan. Pag yan ay napatunayan, ibig sabihin, ikay guilty, maaring ikay makulong. Okay? Ang impeachment po ay hindi isang criminal case. Ngayon, ang tatanungin nyo sa akin, attorney, kung hindi ito criminal case, ibig po ba sabihin, dapat guilty na ang pananaw natin diyan. Ganito po kasi yan. Binanggit na this is a legal, constitutional, and political process. At syempre, tayong mga nanonood, naapektuhan tayo dun sa nakikita natin. At the same time, tatandaan natin na ang magdidesisyon nito ay ang mga judges. Ngayon, balikan natin so far kung ano yung napresenta. Bago natin sabihin, guilty ba? Okay? Ang unang impeachment article na tinukoy ay grave threats. Kung maalala nyo, may kaso na yan. Nandito na yon may isa ng criminal case na final. Hindi ko pa mamasukan yan. Pag-usapan natin ito yung pinaka-recent. Pinag-uusapan na ngayon dito yung confidential funds.
Ano bang napatunayan so far natin? Napatunayan na may pera na na-allocate para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Wala na tayong pinagtatalunan doon. Hindi rin naman kinontest ng ng depensa. Napatunayan na po na yung mga perang yun ay na-withdraw. Yan, hindi na rin yung pinagtatalunan kasi mismo si Acosta nagsabi ay nakalagay yun sa mga bank at i-withdraw physically at inilabas. Okay? Ngayon, anong sabi? Anong sabi niya matapos doon? Ito po ay inirelease ko kay Colonel Lachica. Andun po tayo ngayon. Ngayon, siyempre, maliban doon, meron yung mga commission on audit. Sinasabi, may ilan dito nagamit sa Christmas party, may iba dito nagamit sa graduation, may iba dito nagamit sa tree planting. Ngayon, yan, lahat ngayon po ay aligasyon. Lahat yan ay patunay ng isang testigo ayon sa commission on audit. So ngayon, yan ang haharapin ng depensa. Bago po tayo kasi magsabi, guilty na. Ang depensa ay magkakaroon ng pagkakataong harapin ang lahat ng yan. Lahat po yan haharapin nila. So it is a bit premature at this point to say na sabihin, huy, tapos na yan. Ay, guilty na. Ganun po yun. So we are already at this point na nagpipresenta ng ebidensya ang prosecution. Kung kaya harapin ito ng depensa, tingnan natin kung paano nila paliliwanag ito. Kasi lagi po natin pinag-uusapan, Korea sa Sabla, burden of proof. Diba? Narinig natin yan. Ang burden ng prosecution ay pati yung patunayan na may katiwaliang nangyari. Ayun. Yes, yun ang burden nila po. Ang burden ng depensa ay patunayan na yung perang yan, kung may pera, ay ginamit sa tamang paraan, sa tamang purpose. Kaya kita nyo, doon nila dinadala. So, makita nyo, naglatag na ng ebidensya ang prosecution. Ngayon, ang depensa, pag sa panahon na magpipresenta sila, ilalatag nila. In fact po, hindi pa naman nga magdi-decide ang mga senator judges, guilty ba? Kita nyo, hindi sila nagsasalita. Kasi bawal sa kanila yan. Kasi hindi nila pwedeng i-discuss ang merito ng kaso. Okay. So, so you're saying, kailangan pa rin talaga natin pakinggan ang depensa. Wala pa tayo doon. Tatapusin pa po daw lahat ng 4 na article, no? Bago papakinggan yung depensa isa-isa. So you're saying that they have to disprove what the COA itself has said. Well, Parang they have ganon. to show that. Tandaan Oo. po natin, di ba meron dyan yung nung nagpaliwanag na yung mga COA officers, sinabi niya, binigyan namin kayo ng audit observation memorandum. Remember? Pinaliwanag nyo pa yan. So, andun yung puntong yon. At maaalala ninyo, dun may aspeto na may disallowance na. Di ba? May puntong may disallowance na may portion. In fact, meron ng portion na pinababalik. Tapos po, meron namang aspeto na sinasabi, subject pa yan sa appeal. Okay, subject pa sa appeal yan. At may 6 months na subject to appeal sa Commission on Audit. Kaya kita nyo, ang depensa, ang sinasabi nila dyan, hindi pa tapos yan. Haharapin pa namin yan. Paliliwanag namin kung ba't ganun. So ngayon, katulad ng binanggit nyo kanina, very challenging. Kasi nga ang tao medyo nahabaan. Ang gusto nila is tinatawag natin soundbite. Even sa mga taong katulad namin, ang gusto nila soundbite, guilty na ba? Kasi pag sinabi namin guilty, ang kasunod na yan, sinabi ni Salvador guilty. Ganun yun. So, medyo yun. So, wala pa ho tayo sa puntong doon. Pero natural, hindi natin sila masisisi, magkabilang panig. Hindi natin sila masisisi. May communications team yan pareho. Pag nagsalita doon ng prosecution, meron silang communications team. Paano iuusad yung sa isipan ng tao, ano na-testify. Ganun rin ang depensa. Okay, that's the challenge. For us, the public, to be able to filter, ano ba talaga? Dahil iba, hindi na nasusundan itong proseso nito. Attorney Tranquil, kailangan pa ho ba ang testimonya ni Ramil Madriaga, yung sinasabing self-confessed bagman daw ni VP Sara para mapatunayan pa itong alegasyon patungkol sa confidential funds? Alam mo, yan, that's a very good question. Maganda yan, pinag-uusapan yan. That's something na didesisyonan na importante ng prosecution. Alam mo kung bakit? Kasi kunyari ako sa prosecution, napakita ko na may pondo, napakita ko na natanggap nila Chica, napakita ko na so far yung mga sinabi ng Commission on Audit, ipipresenta ko pa si Madriaga. Ngayon, kung babalikan natin ang so far na siya ang ay pinesenta sa Committee on Justice, naalala mo doon, meron doon pa lamang, wala pang nagko-cross-examine, meron na nakita ng mga hindi pagkakatugma.
Okay? Yung hindi nag-a-align, hindi consistent. Ngayon, bakit yung sinabi magiging challenge to sa prosecution? Pag pinisip nila, sabi nila, di presenta mo, bahala na sila. Ang challenge po kasi dyan, sa tingin ko, ang depensa naghihintay ngayon ng mga kakapitan na they have to shake the prosecution. The very moment ang testigo ng prosecution mag-shake, I would expect, I think, alam nyo ito, na iikot sa balita. Okay, tayo, hindi totoo. Yung mga ibang napresenta na maaaring makalimutan. Kita mo yung sinabi niya, nakita, nagdala sa ombudsman, yung sakita niya ganito, binigay niya sa tao, tapos sa restaurant na ganito, bubusisiin yun isa-isa. So ang tanong ng prosecution, sa tingin ba namin matibay ito na kahit nakaluging kami, tatayo testigo namin. So they will look for inconsistencies. Oo, sa lahat ng mga testigo. So, pero sir, testigo lang ba? Sa salita lang po ba? Halimbawa, sabihin na po nating very consistent si Ginoong Madriaga, no? According to script or whatever that is. Talaga bang salita na lang yan? O kailangan pa po ng iba pang pruweba? Yan. Depende. Okay, paliwanag natin. Ordinarily, sa isang kaso, depende siyempre kung anong kaso. May mga kaso na talagang testimonya lang, walang papel. For instance, murder, rape, walang papel. Unless of course may mga letter communication, may email, sinidus mo muna bago. Yung mga yun ay preliminary. Pero ang kalimitan ng mga ebidensya kasi sa hukuman, katulad niyan ay testimonya, dokumento, object. Yan po yan, kadalasan. Pero depende kung kay Madriaga, kung yung salaysay lamang ang magiging batayan, nasa sa senator judges yan para paano nila iintindihin. Kung meron mga communication, text messages, ano po yun? Documentary. Yun yung mga text messages, kung ano po yan, kung may mga dokumento, may instruction sa papel, lahat po yan pwede nilang pakita para patunayan kung totoo sinasabi ni Madriaga. Ganun po yun. Ayun. Oo, kasi yun nga yung susunod ko sanang tanong, ano mang mas mahalaga, yung naratibo o yung aktual na ebidensya? Kaya nga. Dapat magtugma. Dapat magtugma yun. Ang ibig sabihin, dapat mag-jive yun. Kasi mamaya, iba sinasabi mo, iba kinakanta mo, iba nasa papel. Okay. Okay? So, yes. Okay. So there should be like corroboration from another witness or a photo or paper trail. Kailangan po may ganon. Some level of consistency. Kung meron sila ipipresentang papel, dapat consistent sa sinasabi ng testigo nila. Kung may papakita silang object, kailangan consistent sa testigo nila. Yung pong sinasabi yung collaboration or yung corroborating evidence, yan po yan, no? Corroborating evidence. Sa legal po ang ibig sabihin yan. Let's say, tignan nyo ako, nagte-testify ako. Ito sinasabi ko, siyang gumawa nito. Ganito ang paraan ng paggawa niya. Tapos pagpapasok ka ng ilang pantistigo na yun rin lang ang sinasabi na katulad ko. Maaring isa, dalawa pwede, pero hindi pa pwedeng 10. Because that would delay the proceedings. Ay isa lang naman ang sinasabi namin. Yun po yung nature ng corroborating evidence. Yun po. Okay. Dahil may mga aligasyon na rin, attorney, at testimonyang naibigay si Ramil Madriaga, maaari bang gamitin ng alinmang panig ang kanyang mga naging dating pahayag para itest pa ang kanyang consistency at kredibilidad sa witness stand? Again, magandang pag-usapan natin yan. Kasi nga, kung siya'y piresenta, cross-examine siya. At ang pag-cross-examine po, yan, napuntahan nyo na, you could cross-examine him on a prior inconsistent statement. Yung bang nasabi mo sa Committee on Justice, consistent ngayon. Bakit parang paiba-iba? Ganon. Tapos atakihin din nila yung kredibilidad niya. Ito bang tao na ito, kredibilidad? Ano ba mga naging ginawa nito dati? Ito ba'y na-demanda na? Ito ba'y nakulong na? Ano bang mga ginawa nito? Lalabas lahat yun. Kasi credibility hindi lamang doon sa kanyang sinasabi, kung nagtutugma ba o may inconsistency, kundi yung kanyang pagkatao na dapat bang paniwalaan. Maliban pa ho doon, pakikita yun, meron bang ebidensya na contrary na magpapatunay na, uy, hindi totoo. Katulad, for instance, sinabi niya na, ay, ako'y pumunta sa ganitong lugar at dito ko dinala. Tapos merong isang tao magpapatuto, kwarto. Iisa lang kwarto doon. Sabi mo, 5 kwarto, dinaanan mo, 5. So, those are inconsistent evidence, contrary evidence. So, those are examples ng haharapin niya. Which I think, yan ang challenge ng prosecution. I-weigh in nila yan ngayon. Pipresenta ko ba o disregard ko na si Madriaga? Kung okay naman ako, sa tingin ko, sa isip nila, magiging okay naman kami sa confidential funds, magiging okay naman kami sa unexplained wealth, nakapapel naman yun. Bakit ko pa gigibain yung sarili kong ebidensya, di ba? Kasi ang kailangan lang ng ebidensya, yung kakapitan nila.
para sabihin, okay, kita nyo na, gawa-gawa lang natin. Pag inconsistent. Okay. Opinion lang po ninyo. Sa lahat Opo. po ng mga ipinresenta ng ebidensya at mga testimonya, ano sa palagay ninyo ang pinaka mukhang mahihirapan ng depensa na tibagin? Ako ho, no, siguro hindi lang sa inyo, nasabi ko na yan, yung pagdating sa pera. Yung medyo confidential funds, yung unexplained wealth. Kung tatanungin nyo ko alin na mas magiging matcha-challenge sila, yun unexplained wealth. Kasi yung confidential funds, pwede pa nilang papaliwanagin yan. Nandun pa sa level na yun. Sabi, disallowed pa lang eh. O di appeal. Ganito nangyari yan. At pwede sila magpresenta ng mga tao na sasabihin nila, ginamit talaga sa ganitong paraan. Pero tandaan nyo, may mga challenge yan. Kasi ang Philippine Statistics Authority, di ba, magpipresenta sila kung mga totoong tao yun. So nandun pa tayo. Pero yung unexplained wealth, I think, that will be the greater challenge. Kasi ang tanong for instance, may pumasok ba mga pera doon sa account? Bakit malaki? Anong pinagkukuhanan? Di ba? Tapos lumabas, saan dinala? So yung mga ganon. So sa tingin ko, pag yung pagdating sa pera, medyo may challenge sila dyan. Dyan dapat maganda ang depensa. Kasi ang tao, tayo, na ordinaryong tao, madali natin makapture yan. Yung sabihin natin, ilang libo lang, alam natin, binibilang natin. Yung 100,000,000 pa. Di ba? Yung kung malaking amount. So sa tao, makikinig yan. Susubaybayan nila yan kung may inconsistencies. Ayun, okay. So, go ahead. Ano ang magiging papel naman, Attorney Tranquil, na magiging salin ng VP? Yun, okay. Isa pa yun. Siyempre, di ba, meron kabilang pinuno o bilang public officer nakalagay sa saligang batas na mag-execute ka ng salin. At lahat ng public officer gumagawa nun. Siyempre doon, under oath yun, sinusumpa mo, ito lamang ang aking kita, itong aking kasyonhan, ito pinagmamayari kong sasakyan, itong mga property, real property na meron ako. Okay? So lahat yun. Ngayon, so siyempre, yun ang batayan. Yun ang kita eh. Yun ang sinasubmit mo sa gobyerno tuwing Abril. Okay, taon-taon. Ngayon, maglalabas kayo ng bank account na sasabihin, uy, may cash. Ba't ganon? Unang tanong, ba't ganon? Bakit hindi ni-report? Di ba ganon? Bakit dumaan na ganon? May business pa siya na ma-justify ito. All of those questions will be raised. So palagay ko yun rin ay naabangan. Okay, sige po. Naku, dahil po impeachment ito at hindi ordinaryong criminal trial, ito na lang po ano ang pinakamahalagang distinction na dapat maintindihan ng publiko? Kasi medyo weird na kumbaga napatunayan na halimbawang beyond doubt of the ordinary person na nanonood, guilty siya. Pero it's still going to be a numbers game. Ano po ang where is the defining line there? Ano yan yung tayo, sabi nga natin, legal, constitutional, political na proseso. So hindi natin maiaalis yan. And because the senator judges are politicians, hindi natin rin maalis, maapektuhan sila ng obserbasyon ng tao. Kaya makikita niyan, as this process moves along, maigting. Kita niyo hindi binibitawan, maigting. May mga lalabas na balita kasi gusto nila yung mga senator judges wag magwe-wayward. Mamaya, akala nyo, hindi na kami nakikinig, Boboto kayo ng kaliwa, boboto kayo ng kanan. Ganun mo yun. That's really the challenge. Kasi yung imagine it this way. Sa regular na hukuman natin, sa regular court natin, ang judge is nakapag-aral, nakatapos ng batas, siya po ay may knowledge siya ng law, at meron po siya ma-assess niya yung facts. Ganun yung system natin. Itong sistema ngayon, para ito'y may jury. Yung mga judges na ito, hindi po lahat ng nag-aral ng batas. So talagang kailangan kumbinsihin mo siya base sa facts. At maidudugtong ng batas ayon sa pagpapaliwanag ng nakakaalam sa batas doon sa kanila ng mga senator judges, doon nila ngayon isi-synthesize at i-filter at mag-decide. In fact, this is both good in a sense na hindi sila masyadong technical, legalistic, di ba? Or it could also be to some extent negative kasi baka lahat ba ay kailangan nilang tanggapin o sila ba ay madadala ng ibang tao dun sa mga proseso na hindi naman dapat. So this is both an advantage and a disadvantage. Attorney Tranquil, dahil napag-uusapan na rin yung decision-making process ng mga senator judges, tingin niyo ho ba ay dapat pang bumoto yung mga lumiliban, yung madalas mag-absent sa impeachment trial na senator judge? Okay. Yung po kasi ngayon,
siyempre pinagbabatayan natin yung saligang batas. Sabi doon, siyempre, 2/3, di ba? Okay, of all members. So, yun ngayon, yun ang sabi ng saligang batas. Ngayon, kung tayo hindi sang-ayon doon, na maraming hindi nagsasang-ayon doon, kailangan ang Supreme Court ang magpaliwanag yan. Matter of law po yan. Ngayon, pag yung sasabihin mo kasi sasabihin natin kasi yung 4 naman may tatlo dyan hindi naman na, yung 2 detained, may isa at large, yung isa nakabakasyon, paano pa ho? Unfair. Di ba? Sasabihin lang, unfair kasi bakit sila magpa-participate? Hindi na nga po sila makaboboto. Ngayon, ang tanong dito, tandaan po natin, ang saligang batas ay hindi ginawa sa pangkasalukuyan lamang. It was not prepared for now. It is prepared for years to come. Mga Pilipino na mamumuno, tayo na wala na rito. So hindi ito pwedeng sumayaw lamang ayon sa iniisip ng ilan. Kaya nga, lagi kong sinasabi, pagdating sa saligang batas, gusto talaga nyo, nakita nyo na yan ay dapat bumaba sa 2/3, dapat hindi yan sa all na senador, hindi yan dapat 16. Siguro pinakamaganda, may panahon pa, dalhin nyo sa Supreme Court. Because sila ay may katungkulan ayon sa saligang batas kung paano ito interpret. Kasi otherwise, hindi po tayo matatapos. Mangyayari yan, puro soundbite. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, sabi ganito. Hindi po tayo matatapos. Correct, oo. Pero tao rin naman po yung mga justice na gumawa ng saligang batas o kaya po yung mga framers of the wordings, no? Maybe during those days they never thought that a senator can actually go into hiding or a senator can take a vacation during an impeachment trial. So pwedeng talagang ilapit sa kanila ito. Yes. Oo. Alam mo maganda yan. Alam mo sa Amerika, hindi ko lang maalala kasi alam ko meron yung justice sila noon si Scalia. Talagang pag binabasa niya ang Constitution, ayon sa wording niya, at he's trying to transport himself at that moment in the minds of the framers. Meron namang isa, hindi masama yun kasi pananaw yun Meron naman, it's a living Constitution. Ayan, meron yun. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm si Justice Ginsburg, babae naman ito, ang tingin niya ang Constitution ay buhay. Buhay para mag-address ng pangkasalukuyan. Kaya maganda yung nila doon, yung mechanics nila. Dito sa atin, pwede rin pag-usapan yan. Bakit hindi? Kaya lang hindi pwedeng ako, ikaw, o tayo lamang ang magsasabi nito. Ayan, di ba? Dapat yung Supreme Court na may kakayanan at talagang inatasan ng saligang batas para may order. Kung sinabi sa saligang ng Supreme Court, pwede natin babaan yan kasi ganito circumstances, we just have to follow. Even if we agree or we disagree. Ganun po yan. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Tranquil Salvador III. Thank you po. Thank you, Karina and Willard and everyone. Thank you. Alamin naman po natin ang pananaw ng netizens na nanonood sa atin online. Kumbinsido ka na ba na may nagawang impeachable offense ang opisina ng Vice Presidente sa mga testimonya sa pangkasalukuyan? Nang tanungin natin, ang sabi nila, Arturo Luz, yes, they can prove the mere misuse, but linking it back to the VP herself is the prosecution's challenge. Negligence at best, graft and corruption at worst. Sabi naman ni Armando Villavicencio, maghahanap lang yan ng fall guy. Then all is well. Manilyn Apostoles, itapon nyo na lahat ng kaya nyong itapon kasi the tables will turn and heads will roll sa 2028. Sabi ni Katrina Defensor, I don't think so because these are all just testimonies. Until we follow the money with actual evidence or receipts or lack thereof, we will never know. Laila Garay, clear as day. Yung mga wala lang sentido kumon, nagsasabing hindi. Isipin mo, pinapabusisi ng iba yung flood control. At least, ayun, matetrace. Eto, papel lang, kumbaga IOU, tapos TY na. Manatiling nakatutok. Maraming salamat sa mga comments.